Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Congressman Tito Barsaga. Reaction niya ito sa isang pahayag na binitawan ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Ito, response to a statement made by DOJ Boying Rimulya. Ito ang statement ni Secretary Boying. Kasama siya, meaning si Martin Romualdez, sa mga tinitignan natin na may pananagutan dito. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Wow! Ang gandang salita, no? Ang tanong, totoo ba itong sinasabi ng DOJ Secretary? Na hindi niya pagtatakpan, hindi niya itatago, ano man yan, Romualdez kung matatamaan, humanda ka, parang ganon. O ito ang response ni Congressman Kiko. Ganyan rin yung aso ko, tinatahulan ang sariling amo. Bullseye. Napakasimpleng banat, ano? Ini-imply, I don't know, depende na sa taong mag-intindi. Ini-imply ba ng batang kongresista na ang amo ni Boying Rimulya ay si Martin Romualdez? At kuno tinatahulan lang kasi nga tulad sa aso ni Congressman Barsaga, yung aso niya tinatahulan din ang amo niya. Grabe, oh. Okay, magbasa tayo sa people who reacted, ano? Paborito kong portion nito kasi dito mo makikita yung pulso ng taong bayan. People who reacted. 14,000. Ito. 11,000 tumatawa. So, sino kaya ang tinatawanan? Barsaga o si Boying Rimulya? Ako, nag-react din ako, tawa. Ang tinatawanan ko, si Boying Rimulya. 2,200 nag-like. Sinong nilalike nila? Barsaga o si Boying? Tapos, 131 love. Heart. So, to me, halos lahat itong nag-react, pabor kay Kiko Barsaga. Comments. Most relevant, Japana Jessa, grabe, sapul. Tapos tumatawa. Pinay sa Belgium, ito si Kiko yung version ni Einstein, Albert Einstein. Genius ba na, no? Ang talino ng batang ito. Tata Rojas, ha, may tama ka, Congressman Kiko Barsaga. May Cherry Gabuli. Yeah, you're right, Kong, ha? Ka-joker ni Kong, my sense. Okay. So, credibility-wise, pag-usapan natin. Ano sa inyo ang credibility ni Secretary Boying? Yes, magsalita. But bahala ang netizens, taong bayan, kung maniwala pa ba o hindi. Kung ako ay inyong tatanungin, I'm sorry to say, halos wala na akong tiwala sa mga sinasabi ni Secretary Boying Rimulya. Bakit? Parehas sila ng presidente. Isa lang nga, example na i-cite ko, yung ICC. Ang Pangulo, sinasabi niya nung una na wala nang jurisdiction ang ICC sa atin dito. Pagpunta nila dito sa Pilipinas, di natin sila tutulungan. Ganon din ang sinasabi ni Secretary Boying Rimulya. Sinabi pa itong si Secretary Rimulya na kung may warrant of arrest man, dapat dadaan muna sila sa isang korte, competent legal authority. Kasi yun ang nakasaad sa ICC rules. Yung warrant of arrest, dadaan sa isang judge. Sinabi niya yan, na narinig ko mismo sa kanya. That was before. Anong nangyari? March 11, 2025.
to me, a very unforgettable day in my life. Gumalaw sila. Anong sabi ng presidente? Member tayo ng Interpol eh. Kailangan natin lang good standing natin. Tumulong lang tayo sa Interpol. Anong klase? Ano naman sabi ni Secretary Mulya? Ako ang competent legal authority. Siya na daw ang korte. Joker. Kaya ngayon, yung sinasabi niya ngayon na wala tayong itatago dito, wala tayong pagtatakpan. Martin Romualdez, pinag-aaralan natin. Kasuhan kung kinanglang kasuhan. Wow, naman. Hanggang salita lang ba yan? Then, Saldico, Kunuhay, nirekomenda na kakasuhan. Kunuhay lang yun Take note, recommendation lang yun. Hindi pa kaso. Dahil na-recommend ang DOJ, yung National Prosecution Service, mag-case build up pa. Depende sa makalap nilang mga ebidensya. At kung may sapat ng ebidensya, makita nila na hindi lang probable cause ngayon ang ng DOJ, tinasa nila. Certainty, big certainty of conviction. So, overwhelming evidence ang kailangan nila para iakyat nila ang kaso sa korte. Kaya yung mga payag nila na sasampahan ng kaso, wala pa yan. Hanggang salita lang yan. Maniniwala na lang tayo pag i-announce na, okay, DOJ, Fiscal's Office, whatever, Manila ba yan, Quezon City, has filed malversation, indirect bribery case against Saldico. Yun, maniwala na tayo. Kailan sa ngayon, wala pa. Case build up pa lang. So, isasama nila si Romualdez. Let's see. So, ang aabangan natin ngayon, yung Blue Ribbon Committee, dahil nagsabi na si Senator Lacson na iimbitahan daw nila si Saldico at saka si Congressman Martin Romualdez. So, abangan ang susunod na kabanata. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan ng Mugyero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Uncle sa natagaan ng Mugyero. Mga dagko na gid nga boslot. Balay ni Uncle. Kol, pila na ni katuig ang inyong balay, Kol? 15 na. 15 na katuig. Oo, so karon Kol, mag-atop na ka. Oh, mag-atop na ko. So mapulian na gid ang imong atop. Mapulian na gid. Pulian. Lagi. So dagko na kaayo Kol og buslot oh. So 15 na katuig. Karon humanagid sa pag-atop si Uncle sa iyang balay oh. So napulihan na tong mga buslot nga iyang balay, so maayo na gyud oh. At sa Ginoo ug sa nag-sponsor ni aning sin. Oo. Nalalamat ko nga napulihan ning akong atop sa sin, kabago. Ako maulanan. Oo. Napulihan na ning akong atop ng 15 na katuig. Aya pa napulihan. So pila na imong edad karon Kol? 47. 47. Pila imong estudyante? 2.
Duha. So tanan naga-eskwela. Unsay grade call? Grade 7 o 1. Grade 4. Ay, sige. So salamat kayo call.